Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas o sa around the world at ang ating mga OFW ay mag-ingat po tayong lahat. Panibagong reaction video, panibagong araw po sa ating lahat. Ako po ay gagawa ng aking kaunting opinion ko dito at reaction na rin dito nga sa kahapon nga upload ni Papa Dins tungkol ito kay kay King Justin ang ganda ng pangalan, ang batang nagtitinda ng karyoka, no? So bago natin po yan ipagpatuloy mga kabisnes, mga kapapi, ako ay nagbabaka sakali kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munti bahay, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated po tayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video sa Kabisnes Official Papa Dins TV at Kabisnes Family na rin, at wag po natin kalimutan silang suportahan mga kabisnes, mga kapapi. So yun na, at napanood natin itong pagbira, no, ni Papa Dins at ang pagpakyaw niya dito sa paninda ng batang 11 years old, na napakasipag at napahanga nga niya si Papa Dins dito sa mga sinasabi niya kay Papa Dins, no, na ang pagka-interview niya dito, ang pagka-interview ni Papa Dins dito sa batang si King Justin na nagtitinda ng karyoka, no. So ang napag-alaman natin dito na si Justin ay 11 years old at yun ang tulong niya sa kanyang mama na ang pagtitinda niyang karyoka, no. Dalawa daw sila ng kuya niya, no. Siguro sa mga kabataan na tulad nitong age na ito na ganito ay karamihan naglalaro, karamihan ayaw mautusan, karamihan hindi maaasahan, no. Mas gusto pa nila yung maglalaro sila, o mas gusto pa nila yung nandoon sila sa labas o sa kalsada naglalaro o nagbabarkada doon, no. Karamihan talaga sa kanitong edad, lalo na't lalaki, Pero dito sa nakitang kabaitan ni Papa Dins dito sa batang si Justin na ito, napahanga si Papa Dins, At alam naman natin yan, no, lalo na sa mga generasyon ngayon, na karamihan sa mga bata ay hindi mo maasahan at hindi mo mautus-utusan. No, kumbaga kung mautusan mo, kung uutusan mo, mas marami pang sasabihin at ikakatuwiran sa'yo, no? Alam natin yung mga generasyon ngayon, no? Hindi na natin pwedeng masabi ay hindi yan kasi ganun. Hindi, sa karamihan ngayon, no, sa generasyon ngayon, ganito yung mga bata. Ayaw mautusan, hindi nakakatulong at palasagot sa magulang ang mga ganitong edad, no? Karamihan din naman ay matulungin sa magulang. Kumbaga, tinitingnan ang katayuan sa buhay, tinitingnan kung ano yung sitwasyon ng buhay at gagawa ng pamamaraan, gagawa ng paraan kung paano makatulong sa magulang, Dito kay Justin, sana dito sa mga kabataan na tulad na kasing edad ni Justin or more, or mas mababa pa yung edad kay Justin, makita nila ito at bigyan sila ng aral dito sa ginagawa ni Justin, na kumbaga tularan, no, itong isang tulad ni Justin na matulungin sa magulang. Alam niya kung paano yung kahirapan, So ayon sa kanya, kaya siya nagtitinda ay pangbaon or pantulong na rin niya sa mama niya. So in short, talagang iniisip ng batang ito na kung paano niya matutulungan yung pamilya niya, no, sa murang edad. Napaka-matured ang isip ng bata, na hindi natin sukat akalain na kaya niya, kaya niyang yung sabihin niya kay Papa Dins at yung dahilan niya bakit siya nagtitinda at bakit niya ginagawa ito, at ayon pa sa kanya ay kung mayroon nagbibigay sa kanya na kumbaga nang lilibre sa kanya, hindi niya yung kinakain, tinitake out niya at binibigay niya doon kay mama niya. At least ang nasa isip kasi ng bata ay instead mag-isa lang siya kakain, dadalhin niya sa bahay para makakain lahat, no. Anong matured ng pangingisip ng bata, no. Alam niya yung kahirapan at alam niya na mayroon siyang tutulungan, no, sa murang edad niya, no.
At ang kaning kabuhayan ng nanay niya ay yung pagtitinda ng karyoka. Although alam naman natin na may trabaho do yung tatay niya, construction. At yung kuya niya ay sumasama sa tatay niya. Alam naman natin yung construction, minsan wala, minsan mayroon. Kumbaga hindi permanente. So, ang ginagawa nitong si Justin, instant na maglaro siya, ayan, tumutulong siya sa nanay niya. Ang bilang sa pagtitinda. Kumbaga pinapaluto nila si nanay nila ng ganyang kangkanin na para sila ang magtitinda, no. Ayon pa dito kay Justin, pag-uwi niya sa bahay ng alas 2, pag naluto na yung karyoka ng nanay niya, ay ititinda na nila, no. So instead na ganong araw na ganong oras na yon na 2 o'clock na hanggang hapon naglalaro yung mga bata tulad ni Justin, pero ang sa kanya, kumbaga iniwan niya yung paglalaro, hindi inisip niya yung paglalaro niya bilang isang bata. Andyan siya nagtitinda sa lansangan, no, para makatulong sa magulang, no. Sana ganito na lang lahat ng mga bata, tulad ni Justin, no. Sa ganitong bata na kung hindi ito magbabago, no, ay may siya sa buhay, kumbaga may patutunguhan, no, matulungin sa nanay, matulungin sa magulang, no. At ayon pa dito sa kanya, ang pagtitinda niya para makatulong sa panggastusin ng kanyang mama sa bahay, no. Ano ba namang pangingisip na mayon nitong si Justin, napaka na parang mapahanga ka sa ganitong bata. Alam naman natin maraming tulad ni Justin ang tumutulong sa magulang na sa maayos na pamamaraan nilang matulungan yung magulang nila, tulad ng pagtitinda ng ganyan o pagtitinda ng mga kung ano para makatulong sa magulang, di ba? So, at ayon pa dito kay Justin, siya ay nagtitinda ng mula 2 o'clock hanggang matapos niyang paninda niyang karyoka, at hindi siya uuwi kung hindi matatapos yon, no. Usually daw mga 10 o'clock na siya na uuwi, pero sinusundo naman daw siya ng kuya niya, no. At kumbaga pinupursige ng bata na mapaubos niya yung paninda niya, siguro para maano niya yung niya dun sa mama niya. Siyempre naman, no, bilang tayo na gusto natin talaga tumulong, no, sa magulang natin, yung alam natin na ang hirap, ay gagawa tayo ng pamamaraan para mapasaya yung ating magulang, Marami naman tayo nakaranas dyan, no, lalo na pinagmulan mo yung mahirap na buhay. Marami nakaka-experience ng ganyan, no. Kahit naman ako, naka-experience ako mula 7 years old hanggang nag-graduate ako ng college, nagtitinda ako. Hindi mo dapat ikahiya yun, kasi hanap buhay yun, yun ang kinagraduate ko ng college, ang pagtitinda ng putut kutsinta. So by the way, ipopokus natin dito kay Justin, no. Ang batang may kinabukasan ay ganito, kung hindi magbabago ang katulad ni Justin, ay mayroong posibilidad na magkaroon sila ng magandang buhay, no. At alam naman natin yon. So dito sa ni Papa Dins ay pinakyaw nga niya itong paninda ni Justin, at para nga makauwi yung bata ng maaga, at binibiro pa nga nila ito. At ang katalinuhan ni Justin, no, ayaw niya ipamigay kasi wala daw tinda. Diba? So iniisip pa rin niya kung ano yung ikabuti o dapat gawin doon, kasi ayan, nakikita naman natin na para bang yung bang mahalaga talaga sa kanya yung sentimo o yung pagtinda niya na yun, ay maipakita niya sa nanay niya na kung paano siya tumulong bilang isang anak, Sana ganun na lang lahat ng mga anak, na magkaroon tayo ng anak na ganyan, napakasipag at matulungin sa magulang, no? Sa murang edad, nag-iisip na kung paano matulungan ng magulang, di ba? So si Papa Dins, at kung papakyawin at uubos niya yun, at kung pwede siyang isama sa bahay. At pumayag naman itong si Justin na dadalhin sa bahay nila. So napunta at nagbigay ng konting ayuda ito si Papa Dins, at
groceries na rin, ano? Alam naman natin kung anong ibinibigay nitong si Papa Dins. At napunta sila dun sa bahay. Siyempre, gusto talaga makita ni Papa Dins kung ano yung kalagayan nila sa buhay, ano? So, ayun na nga, nasalaysay din ng nanay ni Justin na minsan daw nawawalaan daw siya ng puhunan dahil nga, siyempre kumbaga, minsan nakukulangan dahil siyempre yung pangangailangan na nila sa bahay hindi naman araw-araw nagsasahod yung asawa niya bilang isang construction worker, ano. Siguro nakukuha niya yung kaya minsan nawawala ang kanilang puhunan para sa pagtinda. Ay yun ang kinakalungkot ni Justin kasi ang gusto niya ay magtinda siya araw-araw. Yun ang gusto niya. So kung minsan hindi siya nakakapagtinda ay nalulungkot siya dahil nga wala daw tinda, no? At ayon sa nanay niya minsan nakagawa nila siyempre pang-araw-araw o gastusin sa pambayad ng kanilang bills, ano. Siyempre natural yun sa mga gano'n, minsan na kakapusan tayo na mayroon tayong binabayaran maraming bills, ano. So at ayun nga, parang nahabag nga itong puso ni Papa Dins dito. Dahil nga minsan daw ay hindi nakakapagtinda itong bata dahil kumbaga nagagalaw nila yung puhunan. At ayon kay Papa Dins, magkaano yung puhunan dito sa Carioca ay 500 pesos daw. At yun, at pinakyaw ni Papa Dins ang Carioca nitong si King Justin at to 340 binigay ni Papa Dins ng 500, no. At ang sabi ni Papa Dins at sana daw ay hindi magbabago si Justin sa kasipagan niya at sa murang edad ay nagtitinda siya mula tanghali hapon hanggang gabi na yon, ano. Napakaano naman talaga, kumbaga makakaano sa puso natin na ganun makita natin na mayroon tayong makikita ang ganyan, no. Although nakaka-experience tayo ng ganyan, pero para kasi nga mahabag tayo kasi nakikita natin yung dati kang tulad niya na mayroon pala rin na ikaw bilang isang ikaw nagtitinda ka ng ganyan, mayroon kang nakikitang katulad mo na bata na ganitong tulad ni Justin, ano. So at na nga ni Papa Dins na ay kung sa kanila yung bahay, sa kanila daw ang inuupahan ay yung lupa, 1,000 a month. Ang mahal, ano? Kung tutuusin sa kalagayan nila ay mahirap yun. 1,000 pesos a month ang upa ng lupa, no? At baga para ka rin nagbayad kasi ang first square meter is 1,000, no? Siguro 100 square meter kaya naging 1,000 yung bayad nila sa isang buwan. Ang mahal, ano, baga kahit sa kalagayan ko, ano, parang mahirapan ako magbayad ng isang buwan sa 1,000, no, kung yun lang ang kinikita mo nagtitinda. At kaya siguro ay yung mga anak din nitong sinanay ni Justin ay tumutulong sa kanila dahil nga sa ganong mga bills, ano, 1,000 ng lupa, kuryente at ilaw pa, no. At yun na parang napahabag si Papa Dins kasi nga itong nanay ni Justin ay napaiyak na siguro dahil siyempre nakaka-stress naman talaga yung magkaroon ka ng mga bills na ganyan, no, kung saan ka kukuha na pambayad mo. So ayun nga dito sa nanay niya ay ang pinagkakasya na lang daw niya, kaya minsan nakukuha niya yung puhunan niya doon sa Carioca na minsan hindi nakakapagtinda si Justin at yung kuya niya dahil wala ngang pinagpunan ay naubos nga daw. At minsan kung kahit gusto niyang mangutang ay wala daw nagtitiwala at kumbaga nangungutang siya, walang nagtitiwala kung mangungutang, hindi ba? At kaya ginagawan na lang daw niya ng paraan para makapagtinda itong si Justin, no? So napakasipag din naman ng nanay ni Justin, ano. At ayon pa rito sa nanay ni Justin na talagang maswerte siya sa mga anak niya dahil matulungin sa mga magulang, ano. At ayun nga ang sabi ni Papa Dins ay bibigyan daw niya ng pampuhunan itong nanay ni Justin at binigyan niya ng cash assistance ng 3,000 pangpuhunan ni nanay, ano. Malaki na rin yun pangpuhunan ni nanay at naiyak din itong si nanay at itong naging emotional na rin si Justin kasi kumbaga
hindi siya nakakasalamuha sa mga batang tulad niya na naglalaro. Kasi nandun nga siya nagtitinda ng karyoka sa lansangan. Ano? Nagtitinda siya kung saan-saan siya para mapaubos niya yung paninda niya at makatulong siya sa nanay niya. No? At ayon kay Justin, na kung maabutan daw siya ng gabi, hindi na siya naglalaro. Uuwi na lang daw siya. No? So instead maglalaro siya, ilalaan niya yung oras niya sa paglalaro. Nilalaan niya lang doon sa pagtitinda. No, ano namang talagang kabaitan ng mga batang may tulad na ganitong si Justin, ano. At sana ganito na lang lahat ng mga anak natin, ano, na mayroon patutunguhan sa buhay ang mga batang ganito, matulungin sa magulang, ano. Ayun mga kabisnes, mga kapapi, ano, na-amaze lang talaga ako sa mga batang tulad ni Justin, ano. Although alam naman natin, hindi lang naman si Justin ang mayroong ganitong pangingisip na sa pagtulong sa magulang. Marami rin naman tayo nakikita na nagtitinda, no, ng mga sari-saring paninda para makatulong sa magulang, no. Ito lang, parang napukaw lang yung isip ni Papa Dins nung nakita nila itong si Justin na naglalako nga. Ayon kay Papa Dins na napakasipag, no. At pinahintungan niya itong sasakyan na gusto talaga niyang makita itong bata. At ayun nga ata, ito binira ni Papa Dins, no, binanata ni Papa Dins at pinakpakyaw paninda, no, at inabutan ng kaunting tulong dito galing sa Papa Dins TV, ano. So mga kabisnes, mga kapapi, ang ating sa ating mga magulang bilang magulang, ano, kung maganda ang pamamalakad o pagtuturo o pagdidisiplina, sorry po, bulol, ang inyong lingkod sa ating mga anak ay mayroon din patutunguhan na maganda, no, tulad na lang nito kila Justin. Kumbaga, itong si Justin, namulat siya na kung paano yung buhay na mahirap, paano yung buhay na makakaraos. Kumbaga, iniisip niya, no, kumbaga, na-e-examine niya doon sa kalagayan nilang magpamilya kung ano yung hirap, no? Kaya naisipan siguro niya itong tumulong na magtinda ng ganyan, na at saka nakakahabag doon, no? Kung may naglilibre at nagbibigay sa kanya, instead kakainin niya mag-isa, dadalhin niya sa bahay, ibigay niya sa mama niya, pagsaluhan nila, no? So asan kang mayroong anak na mayroong ganito, ano, na instead kakainin niyang mag-isa, ipamahagi pa niya sa pamilya niyo, iuuwi niya, no. Kung may magbibigay daw sa kanya ng noodles, iuuwi na lang daw niya at ibibigay sa mama para syempre pagsaluhan nilang mag-anak, no. Para kasing maano yung isip ng taong mapapanood na yan, ma-amaze at maano ka sa katalinuhan ng isip ng batang ito, na napaka-sharp ng isip niya, ano, na alam niya yung katayuan sa buhay, alam niya yung hirap sa buhay, ano, na ang banggit pa nga niya ay ano yung pangarap niya, gusto niya sa nanay niya, yung makaahon lamang daw sa hirap ay okay na, ano, mga kabisnes, mga kapapi. Yun ang pangarap niya sa kanyang mama, sa kanyang magulang, ang makaahon lamang sa hirap, no. At so mga kabisnes, mga kapapi, for this time i-end na po natin ang ating reaction video at opinion natin dito. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood, sa lahat po sa suporta ninyo. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking munting bahay at i-share at likes at mag-comment po sa aking mga video. Maraming salamat po sa bago kong mga subscriber at sana po ay patuloy ninyo akong susuportahan at ang aking mga kasamahang reactors, no. At huwag po natin kalimutan i-subscribe ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang Ka-Business Family at ang siyam na kagwang po, huwag po din natin kalimutan suportahan at ang iisang kaibigan ni Papa Dins, ang Papa Sundot TV at ang aking mga kasamahang magigiting na reactor, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplish Channel, Kalingap Turak, Anime Analisa PLC Katangay, PLC Katangay at Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi may Allah bless us all. Mga kabisnes, pray lang po natin na ang ating magigiting na si Boss Anime at get well soon at nakalabas na po siya ng ospital. Get well soon, boss. Sabi niya, marami nang nakamiss sa iyo, eh. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang, birabanat lang tayo mga kabisnes at
See you again on my another reaction video. Bye-bye po.